Ngayon na na-determine nyo na kung anong programa yung para sa inyo, mahalaga siguro na nagpapanti ako kasi naglalakad tayo. Medyo malayo na yung lakad natin, ano? So, let's take this opportunity para magbigay din ng information para sa inyo. At sabi ko nga ngayon na alam nyo na yung programa na para sa inyo, mahalaga rin na malaman ninyo ngayon 2024 kung ano ba yung mga programa na bibigyang pansin naman ng Government of Canada o ng IRCC sa pag-invite ng mga tao papunta dito sa Canada o kung sino-sino ba sa pamagitan ng iba't ibang mga stream, ano? So hinto muna tayo, medyo malayo na yung nilakad natin eh. Okay, so kung ano bang stream yung po pwede ngayong taon o yung may malalaki ang tsansa na makarating dito sa Canada at yung pagtutuunan ng pansin. Sabi ko nga ng Government of Canada, but hindi ko naman isinasantabi o hindi sinasantabi ng Government of Canada kung ano ba yung kasalukuyang program mo ngayon, no? So ibig lang sabihin, batay kasi sa turnout na ibinigay ng Government of Canada sa kanilang publication at batay na rin sa siyempre sa mga news na nabanggit na natin at batay na rin sa pinalabas ng siyempre ng mga consultant at ng mga immigration officers, ay malaki talaga yung bahagdan ng mga na-invite ng mga nakararaang panahon. So iisa-isahin na natin yung mga programa na malaki ang tsansang magkaroon ng mas malaking turnout ngayong taon 2024. So mahalaga na malaman natin yan para sa ganon. Hindi ba no nakaraang vlog natin, itinuro ko sa inyo kung paano ninyo ma-assess yung inyong sarili at kung paano ninyo dadalhin yung inyong sarili doon sa program niyo, sa Explore to Live and study, kaya naman mag-work dito sa Canada. Hopefully ay nakatulong yun sa inyo para ma-determine niyo kung ano yung mga pupwede sa inyo, no? So tignan nyo mabuti yon. Ngayon titignan nyo naman kung ano yung mga programa na bibigyang pansin, bipagtutuunan ng pansin ng gobyerno ng Canada ngayong 2024. So, walk through ulit tayo sa ating phone para nang sa ganun ay makita ninyo, baka sakali nandun kayo, no? Pero again, hindi sinasabi ng gobyerno ng Canada na yung ibang program ay wala na. Nandun pa rin yun. Pero, malaki kasi yung turnout sa ganitong program or stream. At habang nagbabrowse kayo, maglalakad muna ako, no? Panoorin nyo muna to. Hihiramin natin yung ating pag-uusap sa immigrationnewscanada.ca at tingnan natin yung most common Canada immigration options in 2024 ni Satinder Bain. So makikita ninyo mamaya yung mga options kung ano-ano ba yung pwedeng option na magiging common ngayong 2024 batay sa ipinalabas syempre na turnout, tulad ng sinabi ko kanina, na turnout ng mga invitations papunta dito sa Canada. At mahalaga na malaman niyo ito kasi dito babase ngayon ang Government of Canada at syempre susunod dyan ang mga, let's say, mga employers, mga consultants, immigration lawyers, lahat-lahat na who will process your papers. Syempre lahat na yan at makita ninyo mamaya, no, na malaki yung tsansa ng may mga ganitong program, no? At nakita nyo naman na siguro yung program na angkop ba sa inyo batay sa sinagutan ninyo sa nakaraang vlog natin. So kung sinubukan ninyo yon ay makikita nyo, madidetermine ninyo, aba, dito pala ako. So titignan naman natin ngayon kung angkop ba talaga, no? Batay sa turnout ng mga invitations. So sabi po dito, Canada is without a doubt one of the most popular destinations for anyone looking to relocate, and quite highly or rightly so. Sabi po dito, Canada is without a doubt one of the most popular destinations for anyone who's looking to relocate, ano? And quite rightly so. There are numerous advantages to living in Canada, such as a better lifestyle and education. So health din kasama dyan, I believe that po, no? So sabi po dito, kung titignan nyo to,
Sabi po dyan, kung titignan nyo mabuti yan, no, Canada has a target of accepting 485,000 new immigrants in 2024 and 500,000 in 2025. Yan po yung 3-year level plans nila. No? Canada relies significantly on immigration due to a labor deficit and an aging population. In addition, the Canadian Government Immigration Department has already set a new annual permanent resident record 2021, 22, 23 at magpapatuloy pa yan hanggang 2025 and beyond. Each individual has a distinct profile. As a result, you should select the method that best suits for you. There is no single easy approach to relocating Canada. Totoo po ito na wala naman talagang single approach or single easy way na kung saan ibig sabihin, talagang dadaan pa rin tayo sa butas ng karayom sa application. No? Sasalain pa rin. However, because the immigration targets are high, now is the optimum time to begin your immigration journey. Tama po yan. Kasi kung makita ninyo, yung score nila binabaan, yung mga ibang requirements sinanggal, and so on and so forth. So, sabi po dito, below are the most common options for Canadians permanent residency in 2024. Yan, number 1 po. So, express entry. Hindi na natin pag-uusapan ngayon dito yan. Babanggitin ko na lang, ano? Express entry. Katulad ng mga binanggit na natin naman nakararaan, kailangan ninyo na may mataas na score. Depende sa stream, kung provincial nomination ba yan o kaya naman federal. So, express entry, the quickest and most common method of getting Canadian permanent residency. This program allows skilled foreign workers, foreign nationals to work and live in Canada. So, madali lang po yan. Susundan nyo lang po yung tinatawag nating CRS, Comprehensive Ranking System ng Express Entry. Kung nakakuha po kayo ng medyo mas mataas na grado on a score, you can apply for Express Entry para po makarating kayo dito as permanent resident, no? So sabi po dito, furthered by 2025, Canadian intends to welcome 500,000 newcomers annually. The majority of these immigrants, 110,770, will enter through one of 3 express entry program. So ito yung mga express entries, no? So pwede po na Federal Skilled Worker Program, FSWP, Federal Skilled Trades Program o kaya naman Canadian Experience Class. So po pwede pong nandito sa tatlo na ito yung program ninyo under po na tinatawag nating express entry, no? So alin po dyan ang pwede sa inyo. So sabi po dyan, the Comprehensive Ranking System, the CRS of Canada, assigns a score to this profile. If you are among the top applicants in the express entry pool, you will be invited to apply. So, yun ang binabanggit natin. Kaya lagi ko sinasabi, lagi kong binabanggit, para nang sa ganun, matuto na kayo ngayon pa lang na kwentahin yung score ninyo batay po sa mga documents na ibibigyan ninyo dito sa tinatawag nating CRS. Okay, the next one is the Canadian Provincial Nominee Programs or PNP. Is another popular route to move to Canada. By 2025, Canada hopes to welcome 110,000 new immigrants through PNP. There are numerous nominee programs in each province and territory. Tama po yan, iba-iba. Halimbawa, dito sa Saskatchewan, may parang atang 5 o mahigit pa na program na daragdagan. Ano? Depende po kung saan po kayong province ma-apply. Sabi po dito, as a result, the combined force of Canada's PNPs will be the only economic stream similar to express entry in 2024. But remember, meron pong tinatawag na express entry PNP ha. Hindi po lahat ng express entry ay federal. Meron din po siyang tinatawag na express entry provincial nomination program or PNP express entry. So ilan lang yun sa programa ng provincial nomination program. Okay, tignan po natin kung nandito po yung mga provinces na kung saan kayo nag-apply. Ito po yung mga PNP or provincial nominee program in entire Canada. Number 1 is Alberta Advantage Immigrant Program, British Columbia Provincial Nominee Program, Manitoba PNP, Newfoundland and Labrador PNP, New Brunswick Nominee Program, Nova Scotia Provincial Nominee Program, Northwest Territories Nominee Program, Ontario Immigrant Nominee Program, Prince Edward Island Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Worker Program o QSWP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program or SINP, Yukon Nominee Program. So halos lahat ng mga probinsya dito sa Canada ay meron pong PNP except sa mga northern part na. No? So tignan nyo pong mabuti yan din para nang sa ganon ay baka nandito po yung mga programa ninyo. Halimbawa, dito sa Saskatchewan, mayroon kayong offer from job offer,
offer from an employer and then apply po kayo, i-apply kayo as INP, ito yung titignan ninyo. Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Kung halimbawa naman po sa Alberta kayo, sabihin natin in-apply kayo ng may job offer kayo and then i-apply po kayo sa Provincial Nominee Program nila, dito rin po kayo apply sa Alberta Advantage Immigrant Program. So, ganyan lang po yan. Ano? Okay, another program na po pwede at patok ngayong 2024 is a Business Immigration according po yan sa mga consultant. Ano? Sabi po dito, you can move to Canada permanently if you run a business or know how to manage one through a federal or provincial business immigration program. In 2024, Canada intends to welcome 5,000 newcomers through business initiatives. These programs typically necessitate a significant investment. Ito po yan. No, maraming mga tag-ibang bansa na nag-invest po dito sa Canada at nagtayo ng kanilang mga franchise, businesses, and so on. Para sa ganon ay maging permanent resident sila and dito na po mamuhay kasama yung family nila. No? Under business immigration po, pwede po kayong kumuha ng startup visa, is one of the most common entry points into Canada for entrepreneurs. So ibig sabihin, kung halimbawa wala po kayong alam na business and then you want to start here, pwede po kayong magpa-assess dito sa tinatawag natin startup visa as long as you have the fund po. No? Number 2 is the provincial business programs. Parte pa rin po yan ng provincial government ng mga probinsya dito sa Canada. Sabi po dito, most Canadian provinces have their own entrepreneur programs. These programs are part of the provincial nominee program. Kasama rin po yan. No? So, PNP, Express Entry, PNP Provincial Business Program. So, isa lang sa programa ng PNP ang Provincial Business Program, pero under po sila ng business. Ano? And another one, kung gusto mo naman na maging self-employed ka, you can do for self-employed programs. You can also access this page via the self-employed program. So, ito lang po ang sinasabi dito, designed to those who pass self-employment experience. No? Dapat ma-prove nyo rin sa kanila na meron kayong employment experience para na sa ganon, makapag-startup ka ng iyong visa batay sa iyong credential na ibibigay po sa kanila. Okay, common na common sa ating mga Filipino, no? Family sponsorship. The immigration policy of Canada prioritizes family reunions. Families in Canada can sponsor relatives to come to Canada. So if you have a qualified family member who is permanent resident or a citizen of Canada, this may be the simplest route for you to relocate to Canada. So mga magulang, pwedeng mga kapatid na medyo nasa bracket pa ng age, and then mga grandparents, no, family, asawa, spouse, no, mapapangasawa, something like that, o yung common law, no. So pwede po dito sa family sponsorship. Marami tayong mga kababayan na gumagawa dito. Isa na rin po kami diyan na gumawa ng family sponsorship, no. So at makakarating na po sila hopefully this coming years. So sabi ko nga sa inyo, ilan sa mga program nila is a spouses immigration or sponsorship, partners, and children sponsorship. So inaasahan po na may welcome sila ngayong 2024 ng 82,000 family members na pagdating dito ay permanent resident na sila. Or they can do child naman po. Sabi po dito, under 22 years of age, para nang sa ganon, ma-consider po sila sa tinatawag nating child sponsorship. Dapat po 22 years old and below. Dapat po ay wala po silang spouse o walang partner kung gusto nyo po na makuha yung mga family niyo members or mga children, child ninyo pagdating ng araw. Dapat wala silang spouse, walang partner. So, para ma-consider po sila. And of course, hindi mawawala yung mga parents. Kung halimbawa, anak ka na nagpunta rito at gusto mong kunin yung mga magulang, you can do parents and grandparents sponsorship, no? So, allowed po yan kung gusto nyo kunin yung inyong mga lolo at lola na gusto manirahan po dito sa Canada, you can do that. So ilan lamang po yan sa mga programa na sinasabi natin most and common na option ngayong 2024 sa immigration ng Canada. So tignan nyo pong mabuti yan, baka nandyan po yung inyong mga pathway. Kung wala naman po, hindi po sinasabi ng gobyerno ng Canada na kung mawala dito,
o ng mga consultant na wala dito ay hindi na po kayo makararating ngayon dito sa Canada. Ngayon, common lang po ito. Huwag po kayong mabahala, no? Ito po ay inassess lang ng mga consultant, batay na rin sa turnout again ng invitation ng mga nakararaang taon, nakararaang buwan ng immigration ng Canada. Sana nga ngayong 2024 ay makapili kayo ng programa, isa sa mga binanggit na natin na siyempre mahalaga na ma-determine ninyo yung inyong mga sarili o ma-determine ninyo yung inyong mga programa na angkop sa inyong pangangailangan o pangangailangan siyempre ng probinsyang inyong kabibilangan, At mahalaga na isa-isahin ninyo yung detalye dito, pag-aralan nyo mabuti, baka nang sa ganon makatulong ito sa inyo upon your application, o kaya naman naka-apply ka na, gusto mong i-review kung tama ba yung ginagawa mo, bago ka pa lamang ikaw nanonood ngayon, baka ikaw yung imbitado sa mga susunod na panahon. So lagi nating panalangin yan na hopefully ay invited ka sa mga susunod na mga kumbaga turnout or invitation ng Government of Canada, lalong-lalo na sa tinatawag nating permanent residency pathway. So please subscribe, like and share lahat po ng ating mga videos. Maraming salamat po. Sana po nakatulong ng malaki sa inyo ang simple nating vlog. Maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli. Pwede na akong matulog.